Hello. Magandang hapon. Hapon na kasi magwawan na. Wala akong kasama ngayon dito. Kasi si Kisha at saka si Joy nandun sa school. Joy, mamaya pa yan uuwi mga alas 2. Tapos si Kisha naman mamayang alas 4. Tapos si JC pumasok sa trabaho. Bakit? Bali ako lang ngayon. Fresh tayo ngayon kasi pinaliguan ako ni Emeline. Tapos ko lang maligo. Pahinga lang. Mabuti at hindi masama ang pakiramdam ko ngayon. Maayos ang pakiramdam ko. Hindi ako magawa, nanawa na ako manood ng mga k-drama, mga kaumay din. Grabe no yung nangyari sa Tacloban sa school. Kawawa yung mga bata na mga matay. Grabe. Nakakaawa sila. Kasama na yung kanilang mga magulang. Kawawa. Tapos yung pumatay, masarap ang buhay. Bukod sa buhay siya, wala pa siyang criminal case. Ilalagay lang siya sa DSWD. Tapos kapag nagbait-baitan siya dun, siya, syempre makakalaya siya. Paano naman yung mga namatay ng mga bata? Kawawa. Nakakaawa. Ako sang-ayon talaga ako na dapat ibaba talaga yung edad hanggang sa 10 years old. Kasi yung mga bata ngayon, mga matured na mag-isip Hindi katulad dati na pag sinabing 10 years old talagang baby pa. Ngayon hindi na. Gawa siguro ng mga gadget, mga maaga nag-matured ang mga bata. Alam na nila yung mga ginagawa nila. Alam na nila yan. 10 years old, alam na nila. Katulad niyan, 3 ang namatay, 2 ang critical sa ospital. Tapos ang daming sugatan. Tapos yung gumawa, wala man lang criminal case. Ilang taon lang, makakalaya na. Back to normal. Paano yung mga namatay? Wala namang hindi na yung mabuhay. Sabi nila, bigyan pa ng second chance daw yung pumatay para magbago pa. Sakaling magbago pa. Pwede naman yun. Bigyan ng second chance. Bakit hindi, diba? Baka nga sakaling magbago pa.
paano naman yung mga namatay? Wala namang second chance dun. Hindi naman na yung mabubuhay pa ng isang beses. Kawawa lang sila. Kaya kailangan talaga yung mga bata. Sa bahay pa lang dinidisiplina na talaga ng maayos. Tapos tatanungin, baka may mga pinagdadaanan, mga problema. Hindi natin alam kasi masyado tayong busy sa buhay, busy tayo maghanap buhay, busy tayo sa mga trabaho natin. Tapos yung mga anak natin, hindi na natin na napapansin na may mga pinagdadaanan na pala. Diba? Kailangan, isa din yan sa kailangan talaga magulang din talaga. Kailangan din talaga disiplinahin ng magulang, gabayan yung mga anak. Kasi sa bahay naman yan nag-uumpisa eh. Yung mga teacher, pangalawang lang naman yan. Iba pa rin talaga ang disiplina ng magulang. Lalo na ngayon na hindi na pwedeng mag-disiplina ang mga teacher kasi nade-depress daw ang mga bata, nagkaka-anxiety. Pinapunting bagay lang, pinapatulpo ang mga teacher. Kaya kailangan talaga magulang na lang mismo ang magdisiplina. Bantayan talagang i-guide na maayos. Lalo na yung mga teenager. Kasi mapupusok. Mapupusok yan. Konting lang, gusto nang pumatay agad. Tapos ko lang kumain. Tapos, inom sana ako ng gamot. Hindi ko natanda kung uminom ba ako ng gamot. Pero nabawasan yung tubig ko. Di ko alam kung uminom lang ako ng tubig. At hindi ako uminom ng gamot ko. Ganun ako kakalimutin. Kaya pag pinag-iisipan ko kung iinom ulit ako ng gamot. Kaso, ang problema, baka nakainom na ako. Hindi madudubling. Ayun ako, napakahirap ng ulyanin. Ganito na siguro pag tumatanda na. Ulyanin na. Buti na lang hindi kumikirot-kirot na yun yung ko bukol. Kumirot man siya pero tolerable naman, hindi katulad ng mga nakaraang araw. Ang tagal ko nang hindi nag-video. Isipan ko lang ngayon kasi nabuboring ako. Wala akong kasama. Kaya naisip ko pag ako lang dito mag-video na lang ako. Para kahit paano may kausap ako. Yung camera. Ang sarap ngayon ng hangin. Init ang panahon. Kita ko sa bintana, mga sagingan yan dyan sa harap ko. Ganito
Ito lang yung buhay ko araw-araw. Nakahiga sa duyan. Tapos nakatingin dyan sa sagingan ng kapitbahay. Nakakaano din. Parang nakakagaan sa pakiramdam. Pag nakikita ko yung mga dahon-dahon ng saging dyan. Parang nakakaramdam ako ng antok. Tutulog muna ako.